Hayop ka! Paano mo nakuha ang traitor ng mga kasamahan mo? Ha? Dinala ni Tanggol ang kanyang mga kasama sa isang liblib at tagong bahay. Para sa kanya, ito ang tanging lugar na siguradong ligtas. Walang nakakakilala, walang nakakaalam ng lokasyon. Habang nagpapaliwanag siya na pansamantala muna silang magtatago roon, biglang lumitaw si Ben, dating kanang kamay ni Supremo. Bakas sa mukha ni Ben ang galit at hinanakit. Para sa kanya, wala raw karapatan si Tanggol na bumalik sa lugar na iyon, lalo na't siya ang itinuturong dahilan kung bakit nawala si Supremo noon. Maingat na nagpaliwanag si Tanggol. Hindi siya dumating para manggulo, kundi para humingi ng tulong dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Matapos ang mahabang katahimikan, pinapasok ni Ben sina Tanggol sa loob ng bahay. Akala ni Tanggol ay tuluyan na silang ligtas. Ngunit sa likod ng maamong kilos ni Ben, may bumubulong na galit at paghihiganti sa kanyang isipan. Alam niyang kapag nalaman ni Miguelito na naroon si Tanggol, maaari niya itong ilaglag at sa wakas, makakabawi siya para kay Supremo. Habang nagpapahinga ang grupo, hindi alam ni Tanggol na unti-unti nang hinahabi ni Ben ang kanyang pagtataksil. Sa presinto, hinarap ni Rigor si Punggay sa isang marahas na interogasyon. Mariin niyang tinanong kung nasaan si Tanggol. Mahinahon ngunit matatag ang sagot ni Punggay. Wala siyang alam kung saan ito nagtatago. Lalong uminit ang ulo ni Rigor. Sinumbatan niya si Punggay, sinabing wala raw siyang pinagkaiba sa sariling ama, parehong kriminal, at hindi niya matanggap kung bakit tinulungan pa nitong makatakas si Tanggol. Hindi pa nakontento si Rigor. Muli niyang binalikan si Punggay at tinakot ito. Sinabi niyang sisiguraduhin niyang mabubulok si Punggay sa kulungan at tuluyan nang mawawala ang kanyang karera bilang pulis. Walang pag-aalinlangan, ipinakuha niya ang litrato ni Punggay, isinampa ang kasong obstruction of justice at agad itong ikinulong. Sa katahimikan ng selda, malinaw kay Punggay na nagsisimula na ang mas malalim na laban. Samantala, personal na hinarap ni Miguelito si Commissioner Medina. Diretso niyang sinabi ang tunay na pakay, siguraduhing hindi ilalabas ang totoong resulta ng eleksyon na nagpapakitang si Tanggol ang tunay na nanalo. Sa mababang tinig ngunit puno ng banta, tinanong niya kung magkano ang kailangang bayaran upang manatiling lihim ang katotohanan. Tahimik lamang si Medina, nakatingin kay Miguelito, walang sinasabi. Isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang sagot. Sa kabanatang ito, malinaw na lalong sumisikip ang mundo ni Tanggol habang sabay-sabay na gumagalaw ang pagtataksil, pang-aabuso sa kapangyarihan, at tahimik na manipulasyon. Ang lugar na inakala niyang magiging kanlungan ay unti-unting nagiging bitag dahil sa lihim na galit at balak ni Ben. Kasabay nito, si Punggay ay tuluyang sinakripisyo ng sistemang dapat sana'y kanyang pinaglilingkuran. Ikinulong, tinakot at ginawang halimbawa upang patahimikin ang sinumang lalaban. Samantala, sa mas mataas na antas, lantaran ng sinisikap ni Miguelito na tabunan ang katotohanan sa pamamagitan ng impluensya at pera, habang nananatiling misteryoso ang paninindigan ni Commissioner Medina. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga pangyayaring ito na hindi lang pisikal na laban ang kinakaharap ni Tanggol. Ito ay digmaan ng tiwala, prinsipyo at katotohanan, kung saan bawat katahimikan at bawat ngiti ay maaaring simula ng panibagong pagkakanulo. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.